Hello mga ka-people, good morning, good evening around the world. At sa lahat po nga nanonood sa mga videos ko, thank you po ng marami. Sana hindi kayo magsawang panoorin pa ang mga ina-upload ko. Ang lulutuin ko po ngayon ay pakbit. Kaya lang po wala po siyang ampalaya. Kaya naubusan po ang nagtitinda. At saka po yung tinapa, nabili ko po to sa naglalako. Itong tinapa na to, dati po 25 lang isang balot. Pero ngayon po 35 na po. Ang laki po ng tinaas. Dahil budget po yung perang hawak ko, kaya ang isinahog ko bagoong. Bagoong alamang po. Yung bagoong alamang nilagay ko po dito. At tanggalan ko muna siya ng mga maliliit po na mga bato. Kasi minsan po may napasama pong maliliit na mga bato. Siguro po nagmamadali sila pagbalot. Kaya tayo na lang po ang magtatanggal. Kaya bago pa natin lutuin yung alamang, titingnan muna natin kung may napasama pong mga maliliit po na mga bato. Masarap po ito ihalo sa pakbit. Kaya nilagay ko po dito kasi titimplahan ko po ito. Lalagyan ko muna siya ng suka. Suka po na may konting sili. Ito po kasing suka, ito yung pampatanggal ng lansa ng alamang. Napasama po yung isang sili pero okay lang po yun. Tanggalin ko na lang po mamaya bago ko lutuin. Kasi may mga bata pong kumakain. Ayaw po nila ng maanghang. Isahog ko po kasi ito sa gulay. Hinahalo-halo ko na po yun para makalat po yung suka. Pero doon sa probinsya guys, ang bagoong doon color pula. Ang tawag po sa amin noon ay uyap. Pero dito yung bagoong nila ay alamang. Naglagay na po pala ako ng mantika po sa kawali para magisa ko na po yung mga ricado nga ihalo ko po sa gulay. Inuuna ko muna paghulog yung bawang. Kunting bawang lang po. Kaya mahal po yung bawang. Sunugin ko muna siya ng kaunti para bumango po yung niloloto. Pero nasa inyo na po kung ano yung inuuna nyo. Sibuyas po ba o bawang? Pero kung ako po na magluluto, ang bawang yung inuuna ko. Gusto ko po kasi masunog siya na ang kaunti, yung mag-color brown na. Bago ko po ihulog yung sibuyas. Yun po, medyo sunog na siya. Inilagay ko na po yung sibuyas. Hanggang mahalo po silang dalawa. Yung sibuyas po, nabili ko po yung 10 piso. Maliit po. Grabe pong pagmahal ang mga bilihin po ngayon. Pero wala po tayong magagawa. Tayo na lang po ang mag-adjust. Hinihulog ko na pala yung alamang para gigisahin ko po. So, sobrang mahal po ng mga bilihin po ngayon. Dapat lagi tayong madiskarte. Tanggalin ko na pala tong sili. Pinipirat ko lang para may konting anghang siya. Gigisahin ko pong mabuti yung alamang. Bago ko po ihulog dito yung gulay. Pero sa amin po sa probinsya, masarap pa rin yung alamang doon. Kasi maliban sa pink ang color, pwede din po siyang panghalo sa mga gulay. Lalo na po yung ampalaya. Yun ang bagay talaga sa alamang. Ihalo mo lang yun tapos haluan mo ng isang itlog. Pwede na po hapunan. Nilalagyan ko po siya ng asukar para hindi po siya masyadong maalat. Yung mag-mix po yung lasa. Matamis po at maalat. Continue lang po ako sa paghalo hanggang maluto po yung alamang. Pero doon po sa probinsya namin, minsan po pag nagsasawa kami sa bagoong, ang inahalo din namin yung bagoong isda. Magkaiba po yung bagoong dito at bagoong sa probinsya. Yung bagoong po dito puro sabaw. Sa probinsya po yung bagoong doon may konting isda. Yung isda po nga maliliit parang delis. Yun yata yung ginagawa nilang bagoong. At paborito po namin yun nung maliliit pa po kami. Tuwing kakain po kami, hindi talaga mawawala yung bagoong na may sili at kalamansi. Lalo na po kung lalagyan ng sibuyas. Naku, solve na po. At makaubos na po kami ng isang kalderong kanin. Lalo na kung may ka-partner na gulay. Yung nanay ko po kasi mahilig po siya magulay. Lahat po ng klaseng gulay. Kaya nagmana po ako sa kanya.
Binawasan ko pala yung bagoong, nilagay ko po sa baso bago ko po inihulog yung manok. Itong manok na po guys, inadobo ko muna to. Yung natira po to namin kanina. Kaya para hindi masayang, inilagay ko po sa gulay. Ayun, lulutuin ko muna siya. At hinihulog ko na din po yung kalabasa. Ayun, minimix-mix ko po siya ng kaunti bago ko lagyan po ng tubig. Kasi gusto ng mga bata masabaw nga gulay. Ito palang kalabasa, nabili ko to ng 30 pesos. Isang guhit lang po siya. Pati gulay nagmamahalan. Yun pa naman ang importante, yung gulay. Haluin ko muna siyang mabuti bago ko po takpan para kumulo po siya. At kung magluluto po ako ng ganitong ulam, hindi ko na po nalagyan ng asin kasi maalat na po yung bagoong. At yung bagoong din po, hindi ko hinalo lahat dito sa gulay. Ayun guys, tinakpan ko na po. Kumukulo na siya ng kumukulo. Hinayaan ko muna para lumambot po yung kalabasa. At hinihulog ko na din po yung ibang gulay. Yung talong po at okra. Kulang pa po dito yung ampalaya po. Kaya lang kanina naubusan po sila. Pero pwede na din to. Ayun guys, haluin ko muna siya ding mabuti bago ko po siya takpan at pakuluin. Kasi yung talong at okra hindi pa po luto. Ito pala yung ulam namin ngayong dinner. Bali, konti lang pala ang inilagay ko dito nga bagoong. Hindi ko po hinahalo lahat. Nagtira po ako sa baso. Yung bagoong na yon, yun yung panimpla natin dito sa gulay. Kasi maalat na po yung bagoong. Pag naluto na po to guys, pwede na po nating haonin. Ito yung pakbit na with bagoong and chicken nga adobo. Pasensya na pala kayo sa kawali naming maitim. Ganito po kasi ang kulay niya. Kahit anong gawin ko is hindi talaga siya matatanggal. Sobrang tagal na po kasi to sa amin. Hindi pa namin napalit-palitan. Pero pwede na din to. Ang importante naman masarap yung niloloto. At magkasama-sama yung buong pamilya. Yun po ang mahalaga sa buhay. Hindi na kailangan yung bago yung mga gamit nyo. Wala namang mailoloto. Sa panahon po ngayon guys, ang importante sa atin yung healthy lang po lagi. At makakain tayo ng 3 beses isang araw. Blessing na po yun galing sa Panginoon. Nagsimula na pala ako magprito. Ayaw na ayaw ko guys yung nagpiprito ako nga matatalsikan po ng mantika. Masakit po kasi. Kaya lagi akong may panangga na takip po ng kawali. Ayun guys. Hindi pa po tapos ang pagpiprito. 2 balot kasi nga tinapa ang piniprito ko. Nadala na po kasi ako guys. Dati po nagprito ako, natalsikan po ako sa mukha. Kaya dinadahan-dahan ko po paghulog yung mga tinapa. Masarap din po to guys, yung iihawin mo lang yung tinapa. Kaya lang magastos din, bibili ka pa ng uling. Tapos matagalan pa. Ayun guys, luto na pala ang tinapa. Kain na po tayo. Thank you for watching. And God bless po sa ating lahat. Don't forget, kung magustuhan nyo po yung videos ko, paki-like naman and subscribe.